kailanman may anak na sinisigawan ng kanyang magulang, ilalapastangan ng kanyang ama't ina, nakakaramdam ng sama ng loob at puso. Pagka mayroong mag-asawang nagbubugbugan, naghihiwalay, nagpapatayan, nakakaramdam ang Diyos ng sama ng loob o ng galit. Pagka mayroong bansa na yung kapwa bansa'y inaapi, ginigera, nagagalit ang Diyos. Pagka mayroong lalaking nakikiapid sa asawa ng kanyang kapwa, samantalang wala yung asawa'y niluloko niya yung kanyang kumpare, nararamdaman ng Diyos, nagagalit siya. Pero alam niyo kung bakit ang Diyos hindi pa nagagalit talaga ngayon? Babasa po ako ng talata. Maghanda kayo mga kapatid. Maghanda kayo sa pagdating ng galit talaga ng Diyos. Pakinggan nyo, 8:11 ng Ecclesiastes. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yung palang hatol, laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad. Nakita niyo yon mga kapatid? Kaya ang tao, sinasamantala namang gumawa ng masama eh. Kasi yung hatol laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad ng Diyos eh. Dito ngayon nagkakaroon ng maraming question eh. Yung mga taong akala nila matatalino sila. Meron ako nakausap nung araw eh. Kung totoo kayang Diyos mo, bakit mayroong masama? Sabi mo, makapangyarihan siya sa lahat. Ba't hindi niya patayin yung masama? Ganun po ba ako, attorney? Oo! Dapat, para wag lumaganap ng masama, lahat ng gumawa ng masama, patayin! Agad! Sabi ko, attorney, hindi ba nagpa-practice kayo ng law? Oh! Pag ba may akusado, pinapatay agad? Di ba ako dinadaan sa due process? Hindi ba? Hindi ba totoo na ang ating bansa may penitentiary? Ano ba yung penitentiary? Mga kulungan. Para ang tao magbago. Pagka ganyan ka ako, dapat kung kayo magiging presidente, alisin na yung mga kulungan. Lahat ng akusado, pugutan ng ulo. Patay lahat. Meron ka akong akusado, wala namang kasalanan. Di biro mo, napugutan mo agad ng ulo yung walang kasalanan. Masama pala ka akong paniwala nyo, attorney. Naipit ko siya ron eh. Dapat daw, pag nagkasala, patayin agad. Meron hong tao ka ako, nagkasala, ayaw naman niya eh. Ayaw niya. Wala naman siyang balak pumatay ng tao. Nakita niya lang yung misis niya, may ibang nakapatong, nataga niya. Kayo ba, pag nakita niyo yung misis niyo, may ibang nakapatong, palagay niyo, matutuwa kayo? Hindi siya makakibo eh. Ayaw naman niyang gumawa ng ganun eh. May nakita lang siyang nagpadilim ng isip niya. Yun ba mortal na kasalanan? Sabi niya, lumipat siya ng tema eh. Bakit kasi Satanas? Pwede na naman dyan patayin. Sabi ko, attorney, si Satanas, nilikha ng Diyos, hindi masama. Mabuti yan. Binasa ko 1:31 ng Henesis. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pasimula, mabuti. Sumama si Satanas. Ibig sabihin, pag sama ni Satanas, papatayin agad din ng Diyos. Hindi na siya magiging hustisya. Bakit? Yung mga tao, nagkasala rin eh. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago't magsisi. Kung papatayin niya agad Satanas, sasabihin ni Satanas, patayin mo rin lahat ng taong magkasala, mahal ng Diyos ang tao. Hindi papayag ang Diyos. Kaya, pinapabayaan niya muna si Satanas. Kasi, sa pagmamahal niya sa tao, nauobliga ang Diyos na magpataan sa masasamang anghel.
huwag agad niyang parusahan. Yan. Pati anghel na mga nagkasala, kagaya ni Satanas, hindi agad pinaparusahan ng Diyos. Dahil nga, pag pinarusahan niya, mauobliga siyang pati tao pag nagkasala, parusahan niya agad. Di ba ganun lang lilitaw noon? Eh kasi nilikha niya yung anghel, nilikha niya rin ng tao. Pareho lang namang nilikha yan ng Diyos eh. Anghel at tao, parehong nilikha. Mahal niya anghel, mahal niya tao. Eh nung magkasala anghel, kinulong niya. Ha? Kung agad niyang paparusahan, mauobliga ang Diyos na ang tao, pag nagkasala, parusahan din agad. Wala nang makakapagbago. Amen? Kayo, gusto niyo ba na pag nagkasala kayo, wala na kayong chance magbago? Gusto niyo ba yon mga kapatid? Hindi. Pag-ibig ang Diyos eh. Kaya ang Diyos, lumalagay lang doon sa punto ng hustisya. Kung hindi niya agad pinaparusahan ng taong nagkakasala, binibigyan niya ng pagkakataong magsisi. Hindi niya rin uubrang agad na parusahan si Satanas at ang mga anghel dahil nilikha rin sila ng Diyos, mga kapatid. Kaya alam nyo, hindi lang natin nauunawaan ng Diyos eh. Dapat unawain din natin ng Diyos sa kanyang kalagayan. Uunawain tayo ng Diyos, unawain din natin siya. Ang gusto natin, tayo lang ang inuunawa eh. Gusto natin kung minsan, utusan pa ang Diyos eh. Pangit yun.